Isang suntok lang, pwede magbago ang buong karir. At ngayon, si Isaiah Stewart, posibleng humarap sa pinakamalaking suspension ng karir niya o mas malala pa. May nagsasabi pa na minimum 10 game suspension at may speculation pa tungkol sa posibleng NBA ban. Pag-usapan natin mga idolo. What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa recent game ng Pistons, nagkaroon ng physical altercation involving Isaiah Stewart. Hindi na bago kay Stewart ang ganitong situation. Kilala siya sa pagiging physical at emotional player sa court. Pero this time, sinasabi ng maraming analyst na lumampas na ito sa typical NBA altercation. Nagkaroon ng physical confrontation, escalation ng tension, league review situation, at kapag umabot sa ganitong level mga idolo, automatic na papasok ang NBA disciplinary process. At mga idolo, ito ang history ni Isaiah Stewart. Importante ito, hindi ito first incident ni Stewart. Naaalala ng fans yung previous confrontations, emotional outbursts, physical incidents sa court. At sa NBA, discipline system, history matters. Kapag repeat incidents na, mas tumataas ang punishment. Hindi lang action ang tinitignan mga idolo, pattern din. At DeMarcus Cousins comment, nagbigay ng opinion si DeMarcus Cousins at Lou Williams. This is one of our favorite games because Stewart, unlike the others, was on the bench when this bad boy broke out and comes off the bench. And so the internet's got their ideas on what we think the fine and suspension will be, Boogie. That's a 10-piece lemon pepper extra. That's gonna be more than that. This ain't no first time offender. We starting at 10, yeah. Si DeMarcus Cousins, isang player na may sariling history ng suspension at technical fouls. At ayon sa kanya mga idolo, posibleng minimum 10 game suspension. At sinabi rin niya na kapag tinignan ng league ang incident bilang dangerous conduct, pwedeng mas mabigat pa ang penalty. Hindi ito official decision. Opinion ito mula sa isang player na may experience sa league discipline. Pero seryosong warning ito kung gaano kalala ang tingin ng iba sa incident na ito mga idolo. At Gilbert Arenas may opinion din na dapat mapime ang mismong Detroit Pistons franchise. Halika't ating panoorin mga idolo. I think Detroit the team should be fine because you know you have a wild pit on that side that only is coming in for action. And when action is happening, why you do not have a leash on it? At paano nga ba magdesisyon ang NBA mga idolo? Karaniwang tinitingnan ng NBA ang intent, level ng violence, escalation, past incidents, safety risk, game officials report, video review. At kapag nakita ng league na dangerous ang action, tumataas ang suspension mga idolo. At mga idolo, ang possible suspension range. Typical NBA fight suspensions. Minor altercation, 1 to 3 game suspension. Physical escalation, 5 to 10 games. Serious incident, 10 plus games. Repeat behavior, mas mataas pa mga idolo. Kaya mas lumalabas ang speculation na double digit suspension ito mga idolo. At NBA ban speculation, importanteng linawin natin yan mga idolo. NBA bans are extremely rare. Usually, nangyayari lang kapag criminal activity, severe repeated conduct, major league violence. Kaya kahit may nagsasabing possible ban, malabo ito unless extreme ang findings ng league. Pero ipinapakita nito kung gaano ka-serious ang tingin ng iba sa situation. At ito ang pwedeng maging impact nito sa kanyang koponan, ang Detroit Pistons. Kung masuspende si Stewart, malaking epekto sa Pistons nito. At alam naman natin na papasok na ang playoffs. Magiging malaking epekto ito sa Pistons sa interior defense, physical presence, rotation stability, team identity. Si Stewart ang isa sa emotional leaders ng team. Kapag wala siya, ibang Pistons team ang makikita natin. At pag-usapan din natin mga idolo, ang player reputation. Sa NBA mga idolo, mahalaga ang reputasyon. Players na kilala sa discipline, composure, control,
mas bihirang maparusahan ng mabigat. Pero kapag may history ng incidents, mas mahigpit ang liga. At ito ang magiging challenge ngayon ni Isaiah Stewart. At ito mga idolo, lesson for players. Emotion are part of basketball dahil physical game ang basketball, alam natin mga idolo. Pero control is part of professionalism. Isang moment lang pwedeng makasira ng momentum, makaapekto sa team, makaapekto sa career. Ito ang reality ng NBA discipline mga idolo. Isaiah Stewart is one of the toughest players in the league right now. Pero ngayon, ang tanong, gaano kabigat ang magiging kapalit ng incident na ito? Suspension ba? Kasi wala naman siya sa playing court. Dahil alam naman natin na hindi siya naglalaro dahil nakasub out siya. Pero pumasok siya, which is malaking penalty yun. Double digit games o mas mabigat pa. Malalaman natin sa official NBA decision. Pero isang bagay ang sigurado, malaki ang epekto nito sa Detroit Pistons at sa karir ni Isaiah Stewart, mga idolo. Kayo mga idolo, sangayon ba kayo sa panukala ng ibang players o dating players at analysts na mabansay Isaiah Stewart sa NBA ngayon? I-comment down below at ating pag-usapan. At baka makalambing na rin sa inyo ng like, share, at subscribe. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.